Samantala, isang video ang inilabas ni Senador Cheese Escudero na nagdedetalye ng umano'y dayaan noong 2004 presidential elections. Nais naman ni dating Technical Sergeant Vidal Doble na imbestigahan ang mga miyembro ng militar na kasapi umano ng Project Lighthouse na nasa likod ng wiretap conversation. Saksi si Rida Reyes. The evidence presented here is supported by documents made available. Wala pa man ang mungkahin niyang fact-finding commission na mag-iimbestiga sa umano'y dayaan noong 2004 presidential elections. May nilabas ng video si Senador Cheese Escudero na pwede raw magamit na ebidensya. Kabilang sa mga detalye dito, ang di umano'y pagtugma ng Hello Garci recording sa naging resulta ng eleksyon sa ilang probinsya sa Mindanao. Sa recording na ito, maririnig ang pag-uusap tungkol sa eleksyon ng isang kaboses ni dating Pangulong Gloria Arroyo at isang Garci na pininiwala ang si dating COMELEC Commissioner Virgilio Garciliano. GMA needed Mindanao, which undoubtedly was FPJ territory. And this is why GMA made at least 15 calls to Garci. Binanggit daw sa recording ang planong pagtatanggal kay Brigadier General Francisco Godani na nagbabantay sa canvassing of votes sa Marawi City. Paliwanag ng video na ipinalabas, ito raw ay para makontrol ang boto pabor kay Arroyo. Ipinakita rin sa video na mataas daw ang boto ni FPJ sa karamihan ng mga probinsya sa Mindanao, base raw sa election returns. Pero sa Tawi-Tawi, hindi ganoon kalaki ang naging lamang ni Arroyo kay FPJ. Ang dahilan, nasa bahagi ng Hello Garci recording kung saan sinabi umano ng kaboses ni Arroyo na nagbanta ang isang biyazon na ipapasilip ang election return sa Tawi-Tawi. Si dating senador at ngayon Congressman Rodolfo Biazon daw ang nagbanta ayon sa video. Matagal na raw hawak ng kampo ni FPJ ang naturang video pero hindi mailabas sa publiko noong termino ni Arroyo. I will suggest and strongly that it be presented, if only to give perspective, an overview of the whole incident in 2004. Suportado ni dating Pangulong Joseph Estrada ang investigasyon at kailangan daw matukoy ang mastermind at mga sangkot sa umano'y dayaan. Si dating Technical Sergeant Vidal Doble naman na siyang nagpuslit ng Hello Garci recording noong 2005, nais ding paimbestigahan ang mga miyembro ng tinaguriang Project Lighthouse ng Intelligence Service ng AFP o ISAF na nasa likod umano ng wiretapped conversation. Ang ilan sa mga ito, aktibo pa rin daw sa serbisyo. Nung itayo yung Project Lighthouse na yan, ang unang bumisita is Commodore Danga, Tirso Danga. Siguro, kumbaga siya ang siguro nagbigay ng tasking o hindi ko na alam kung may mas mataas pa sa level niya that time. Pero confirm namin na siya ang may instruction nun. Wala pang pahayag si Tirso Danga kaugnay nito. Ako si Rida Reyes, ang inyong saksi. Reproductive Health Bill, diborsyo, pati na kampanya kontra paninigarilyo. Ilan lang yan sa mga mainit na isyong panlipunan sa unang taon ng Administrasyong Aquino. Sa pagtatapos ng ating serye ng mga ulat ng pagbabalik tanaw sa unang taon sa pwesto ni Pangulong Noynoy Aquino, balikan po natin ang mga naging paninindigan ng pamahalaan sa mga isyong ito. Narito ang Saksi Special Report. Kinabukasan ng ating bayan. Kaya ang RHP ay aming sinusuportahan. Ito ang sagot natin laban sa kahirapan at di pasisindak sa banta ng simbahan. Nitong Mayo, inilunsad ng ilang grupo ang Purple Ribbon Movement para sa Reproductive Health Bill. Giit nila na papanahon na raw para maisabatas ang panukalang pagbili at pamamahagi ng gobyerno ng reproductive healthcare services at supplies, kabilang na ang artificial contraceptives gaya ng pills at condoms. Sa sumunod na linggo, tinalakay sa kauna-unahang pagkakataon sa plenaryo ng Kamara ang kontrobersyal na panukala. Bakit hindi na lang tayo gumawa ng isang batas na talagang siyang magiging kasagutan sa kahirapan ng bansa ay masyadong divisive? May kasabihan po tayo, united we stand. And divided we fall. It's not a question of either or. Pwede kang may boxing prowess na pwedeng left hook, pwedeng right hook. Noon nga merong bolo punch. Kaya ibang-iba ang pwedeng gamitin
upang matalo ang kalaban. Ang mga grupong kontra RH Bill, tinatapatan ng mga pulang laso ang Purple Ribbon Movement. Agad naman nakipagpulong sa palasyo ang CBCP. Sabi ng Pangulo, tutol siya sa abortion, pero may 5-point agenda raw siya kaugnay sa responsible parenthood. Kabilang narito ang mabigyan ng mga mag-asawa ng karapatang pumili ng tamang pamamahala ng kanilang pamilya at kapwa maipresenta sa kanila bilang alternatibo ang natural at modern family planning methods. Ayon sa isang political analyst, kahanga-hanga raw ang naging hakbang na ito ng Pangulo. Maganda yung ginawa ng Pangulo kasi itinataya niya ang kanyang liderato sa mga issue na matagal lang hindi nare-resolba. Pero kung desidido ang palasyo sa responsible parenthood agenda, di naman ganun kasigasig ang Pangulo pagdating sa divorce bill. Siguro dahil ayaw tumaya ng Pangulo sa napakaraming sabay-sabay na contentious issues. Pag nagbigay siya ng stand sa ganon, yung dynamics na naman doon will, again, sociologically, baka mag-backfire sa kanya kasi nga yung kanyang current estado bilang single person. Tahimik din ang Pangulo sa kampanya ng MMDA kontra paninigarilyo sa mga pampublikong lugar. Kilala kasing naninigarilyo ang presidente. Tanong tuloy ng ilan, titigil na rin daw ba siya sa pagyoyosi? You don't just lead by slogans, you lead by example. Pero kung may isang isyong panlipunan na pinaninindigan ng Pangulo, ito ay ang pagpapatupad ng K-12 program para sa basic education. Sa programang ito, magiging mandatory na ang kindergarten sa lahat ng batang Pilipino edad 5 at ang dating 4 na taon sa high school, magiging 6 na taon na. Gusto raw kasi ng DepEd na makasabay ang Pilipinas sa pandaigdigang pamantayan ng edukasyon. Sa ngayon kasi tayo na lang ang bansa sa Asia na nagpapatupad ng 10-year basic education. Pero sa pagsisimula ng Universal Kindergarten nitong Hunyo, may ilang kinder students na sa labas ng classroom natutunan ang kauna-unahan nilang leksyon. Unang-una, lutasin muna yung mga problemang nandyan na sa K-10. Okay? At bigyan ng kalkulasyon o tingnan magkano pa ba ang pangangailangan ng pamahalaan kung magdadagdag ng 2 taon. Pero paulit-ulit ang sagot siya ng DepEd, hindi na raw pwedeng ipagpaliban pa ang programang ito. Sa ikalawang taon ng Pangulo sa pwesto, tiyak na marami pa siyang kakaharapin na suliraning panlipunan na ganap na susubok sa kanyang pamumuno. Ito yung make or break year ng isang administrasyon. Ibig sabihin, he has to work harder and he has to produce results. Para sa Saksi, James Velasquez, Laguna. Patuloy raw na sinusulat at nire-revisa ni Pangulong Noynoy Aquino ang kanyang talumpati para sa kanyang State of the Nation Address sa Lunes. Tiniyak naman ang palasyong di na mauulit ang nangyaring leakage ng speech noong nakaraang taon. Darito ang report. Hands-on daw si Pangulong Noynoy Aquino sa pagsusulat at pagre-revisa ng kanyang talumpati para sa kanyang ikalawang State of the Nation Address sa darating na Lunes. Yung draft patuloy pa pong ginagawa po nila Secretary Carandang ng mga speechwriters at saka ng Pangulo. Si Pangulo po ang umuupo rito sa zona speech mismo. Pero kung si Presidential Advisor on Political Affairs Secretary Ronald Llamas ang tatanungin, ito raw ang ibibida ng Pangulo. Ano na yung mga natanim nitong nakaraang taon? Ayon kay Llamas, mga ipinunlang pagbabago raw sa agrikultura, hudikatura, kalikasan, ekonomiya at pagsugpo sa kahirapan ang kabilang sa mga itatampok daw sa zona ng Pangulo. Paglilinaw naman ni Secretary Llamas. After 10 years of misgovernance and impunity, ay hindi kaagad makikita drastically yung pagbabago in 1 year. Hindi pa tiyak kung dadalo sa zona si dating Pangulo at ngayon Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Pero may payo ang kanyang abogado. Kung ako bilang abogado tatanungin niya yung advice ko, hindi ko na siya paaatinin. Bakit pa aatin ka sa isang pagtitipon na ikaw naman ay kukutsain, iinsultuhin, paparatangan? Nangako naman ang palasyo na walang mangyayaring leakage ng talumpati ng Pangulo. Noong nakaraang taon kasi, umalma ang ilang miyembro ng Malacanang Press Corps sa tila pagpabor daw ng palasyo sa isang media network nang magkaroon kagad ito ng kopya ng talumpati. Bagay na ipinagsorry pa ng nooy bagong upong presidente. If there was, I apologize. Since I don't have a bias, my people should not have a bias also. Kaya pagtitiyak ngayon ng palasyo, Sir, it's foolproof. Yes. But seriously, nothing is foolproof. But we'll make sure that there will be no leaks. Para sa Saksi, Tricia Zafra, nag-uulat.
Saksihan mamaya. Abandonadong sanggol natagpuan patay at halos tangayin sa pumping station sa Maynila. Sa showbiz saksi, Heart Evangelista, ibinunyag na kung ano ang aniyay ginawa sa kanya ni Marian Rivera sa shooting noon sa Temptation Island. At Rufa Gutierrez, sinagot ang paratang ng dating asawang si Yilmas Bectas na ginagastos niya ang kita ng kanilang mga anak sa pag-aartista. Huwag bibitiw! Sama-sama pa rin tayong magiging saksi!